Git 200 milyong piso na ang pondong inilalabas ng DSWD para sa pagkain at ibang pangangailangan ng mga lumikas mula Marawi. Ayon yan kay DSWD Secretary Judy Taguiwalo. Sa ngayon, plano nilang bumili ng mga malalaking tent na ibibigay sa mga bakwit. Nagkaroon na lang daw ng problema sa bidding pero minamadali na ang proseso. Magkakaroon din daw ng Ramadan Pack na ipapamahagi sa pagtatapos ng Ramadan. Halos 70,000 pamilya lumikas mula Marawi. 5% lang daw ang nasa evacuation center dahil karamihan ay nakikitira sa mga kaanak nila sa ibang mga lugar. At kaugnay po ng balitang yan, makakapanayam natin Secretary Judy Taguiwalo ng DSWD. Secretary, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa nakikinig sa QRF. Apo, Secretary, dito po sa papamahagi niyong tulong, ano po, so far, gaano na po baka raming naabot ng tulong ng DSWD at ano hong plano niyo sa mga susunod na araw kaugnay ng pamamahagi pa ng mga tulong na ito? Di tuloy-tuloy ang pamimigay natin ng tulong sa naaabot natin, ano? So sa iba't ibang mga evacuation centers at sa mga home base, meron tayong naka-online tayo yung ating DROMIC, yung Disaster Response Operations Monitor Information Center. Nandyan ho sa internet, pwede nila matingnan kung ano ho ang mga nangyayari, ano? Nandoon yung mga number ng mga families, no, na nasa evacuation center, tapos nandoon sa kanilang mga kamag-anak. Narito rin ho yung impormasyon ng tulong na binigay natin. Yung family food pack, so far, ang na-distribute natin ay 129,000, no? Na family food pack ito sa iba't ibang sa Region 10, sa Region 12, tsaka sa ARM. Ito yung mga iba natin na mga ang pinanggalingan yan mula dito sa central office at sa iba't ibang mga field offices natin. Ang distribution ho sa evacuation centers, pinagtutulungan ho yan sa Iligan ho at Lanao del Norte, ang Region 10 ho na DSWD kasama ang mga local government units. Ang sa Lanao del Sur, tulungan ho yan ng ARM tsaka yung ating Region 12 na DSWD dahil sa dami nga ho ng mga evacuees, kailangan at ng local government units palagi, no, yung mga municipal social welfare development officers. Opo. Doon sa parte naman ng parang therapy sa mga bata na apektado ng gulo, no? Tuloy-tuloy ho ba yung ginagawa din ng DSWD para sa aspetong ito? Yung child-friendly spaces, kasi ang atin, sa DSWD talaga, kung batay sa hatian ng gawain sa pagtutulungan sa mga kababayan natin, kami yung in charge sa food and non-food items at tapos camp coordination and management, no? So ito yung pangunahin sa usapin ho ng mga bata, pagtulungan ho yan ng DepEd, tsaka mga local social workers natin, tapos yung UNICEF at mga NGOs, katulong din ho natin dyan. Sila ang nag-in-charge, sila actually tumutulong para mag-set up ng child-friendly spaces sa mga evacuation centers, tapos yung health aspect ho ng mga bata ay ang DOH. So hindi ho lahat cargo ginagawa nyo, ano ho ang limitation pa na haharap o na-encounter po ng DSWD sa pagtulong na ginagawa po ninyo? Siyempre, yung fact na ang karamihan na sa mga kamag-anakan nila, no? Sabi nga natin, almost only 5% o kaya mga 6,000, no? Cumulative yan ang mga nasa evacuation centers. So, ang bulto ng mga almost 70,000 nasa mga bahay-bahay. So, naabot natin yan kapag yung nakarehistro sila sa mga barangay captains o sa mga barangay council o lumalapit sila sa evacuation centers. Yung iba naman mahirap pasukin pa kasi napaka-interior ng napuntahan nila. So ito rin yung pinapaabot na sinisikap na mapuntahan. No? Pero kung sa punto ng mga resources natin, mga family food pack, meron tayo. Yun naman ang tinitiyak natin. Ang distribution talaga ang ilan sa mga concerns natin. Isa yun.
Ang isa pa, oo nga. So, marami din nakuha na magbubukas na ang klase ngayong June, ano? Ang mga madrasa, may mga areas pa tayo sa madrasa, kailangan sila ilipat, no? Isa din yun na kailangan ayusin. Tulong-tulong naman, no? Tapos ang National Disaster Risk Reduction and Management Council na siya yung overall talaga na mekanismo, no, na nagtitiyak ng koordinasyon ng tulong dito. Nag-set up na ng field operation center sa Iligan mismo. Ano? So hindi na lang dito kami sa NCR, nandoon na mismo sa Iligan. Apo. Ma'am, may pinapamahagi ho kayo na parang pondo sa yung parang cash assistance na pinapamigay, ano po? Paano nyo masisiguro yung kumbaga yung accounting din ng mga ito na talaga hong bawat pamilya ay namomonitor nyo na nakaabot sa kanila yung pong cash assistance na ito? Siyempre sinisikap po natin. So may process tayo ng registration, yung sa disaster assistance family access card. Ito yung karanasan natin sa Yolanda. Simple lang na papel naman yan, pangalan, ilang miyembro ng pamilya, etc. Ito yung pangunahing dokumento at may registration. So kung nasa evacuation centers, madali na yon kasi diretso. Kung doon naman sa home base, yung nakapagparehistro sa mga kapitan, sa mga barangay council, LGUs natin, madali din ho yun kasi we coordinate with the barangay council sa distribution. Siyempre, dahil sa dami ho nito, we're talking of 60,000 families na hindi lang naman yan concentrated sa isang lugar, ano? Sa maraming kabayanan, proseso ho talaga ito. No? So sinisikap ngayon, tuloy-tuloy ang ginagawa natin, no? Yung mga kasamahan natin dyan sa Iligan at sa Karatig na Bayan, ang mga regional director natin ng Region 10, si Director Ramos, tapos sa Region 12 si Director Taha at ang ating Director ng Disaster Response Bureau natin, nandoon ho ngayon, several days na ho ito na distribution ng cash ang inaasikaso. So sinisikap po natin na maibigay ito. Originally ho kasi, ang na-download lang natin, dahil at that time na dinesisyon na natin ito, 20,000 lang ho ang families, no? Kaya naghabulo tayo ngayon na mag-download ng additional na pera para sa 50,000 families. So kung may delay man ho, ito ho ay dahil nga may delay tayo na ganito pa pala karami ang kailangang tulungan. Pero tinitiyak ko namin na bibigyan ho namin ang talaga hong naging biktima. Posibleng hindi lahat sabay-sabay, posibleng may mahuhuli, pasensyahan nyo na ho dahil talagang may proseso ho tayong dinadaanan. Pagtitiyak na ang mabibigyan ho natin ay talagang biktima at pangalawa, masusundan din ho natin yung minimum na kailangan ng documentation ng ating gobyerno para sa pera ng taong bayan. Maraming salamat po sa pagkakataon, ma'am, at sa mga updates si Secretary Judy Tagiwalo ng DSWD. Salamat po, ma'am. Thank you din. Maraming salamat din. Lalo na sa mga volunteers natin, maraming salamat. Hindi lang ang DSWD dito, ang DOH, mga local government unit, tsaka ARM. Marami hong mga volunteers sa private sector ang katuwang natin para tulungan ang mga kababayan natin. So maraming salamat po. Salamat din po, ma'am.